Magandang araw po ulit sa lahat, doon sa mga kakilala, kaibigan, kamag-anak ko, at lalong-lalo na doon sa makapapanood sa video ito. Kung kayo po ay may plano na mag-apply ng trabaho papunta dito sa New Zealand, ito po ang dapat nyong malaman at dapat nyong gawin. Halimbawa, wala pa kayong experience pero gusto nyo mag-apply papunta dito, ito po ang una nyong gagawin. Maghanap po kayo ng company, malaking company dyan. Mag-apply kayo, pumasok kayo, at siguraduhin nyo na may mga hulog ang SSS at pag-ibig nyo. Kasi yan po ang pinakaunang requirements pag kayo ay mag-apply papunta dito sa New Zealand. Ang New Zealand po, kung mag-apply po kayo ng trabaho, ang unang tanong po sa inyo, kung ano po ang na-experience nyong trabaho. Hindi po katulad dyan sa atin kung mag-apply tayo ng trabaho. Kasi ang unang tanong po dyan, kung ano po ang natapos o kaya ano po ang pinag-aralan mo. Kaya magkaiba po, malayo po ang pinagkaiba. Kasi po dito po sa New Zealand, mas prepared po sa kanila yung experience kaysa doon sa mga degree o kaya doon sa mga pinag-aralan mo. Kaya doon sa mga natapos mong kurso. Kaya pag nag-apply ka ng trabaho dito, ang unang tanong kung ano po ang experience mong trabaho. Kaya kung ikaw sa ngayon wala ka pang experience sa trabaho o kaya mayroon man ay putol-putol o kaya ganito po ang iyong gagawin. Kasi dito po sa New Zealand, ang hinahanap po talaga nito experience. Pero yung trabahong na experience mo dapat align. Ibig sabihin, isang direksyon. Halimbawa, kung ikaw ay electrician, dapat hanggang dulo electrician. O kaya man, carpenter kayo sa umpisa, dapat hanggang 3 taon carpenter kayo. O kaya man, mason kayo sa umpisa, hanggang 3 taon mason kayo. Hindi po kailangan dito yung multi-skilled. Hindi po katulad dun sa mga ibang bansa, mga Middle East na pag multi-skilled ka o kaya dyan sa atin sa Pilipinas, pag multi-skilled ka, mas maganda. Pero dito, kakaiba po. Halimbawa, nagtatrabaho ka lang dyan sa Pinas. Dapat mag-apply ka ng trabaho na isang direksyon. Ibig sabihin, apply ka ng trabaho na ang position mo ay isa lang hanggang doon sa 3 taon. Yan, dapat isang position ka lang. Yun po ang kailangan. Halimbawa, bukod doon sa position, dapat may COE ka o kaya Certificate of Employment. Dapat 3 taon o mahigit, mas maganda. Certificate of Employment, yung katunayan na yun ang position mo sa company sa loob ng 3 taon o mahigit pa, mas maganda. Bukod doon, hindi pa nagtatapos yung requirements na yun. Kasi ang New Zealand, kailangan legit talaga, matiyak nila na legit talaga yung position mo o kaya yung experience mo. Nire-required pa nila na may record ka sa government, katulad ng SSS at pag-ibig. Kaya kung ikaw ay may experience ka nga ngayon, tapos wala namang hulog yung SSS at pag-ibig mo, useless lang yan. Hindi yan i-honor dito hanggat walang hulog yung SSS at pag-ibig mo. Kailangan simula ngayon, maghanap ka ng kumpanya na kilala o kaya registered talaga na kumpanya dyan sa atin na sumusunod sa batas. Ibig sabihin, sumusunod sila kung ano ang tinatakda ng batas dyan sa atin na kailangan hulugan yung SSS at pag-ibig natin. Yan po. Yun talaga ang pinaka-required dito sa New Zealand kung mag-apply ka ng trabaho, kung ang experience mo ay sa Pinas lang. Yan po ang pinaka magandang requirements. Doon naman po sa mga ex-abroad, mas lamang po kayo doon sa magtatrabaho lang sa Pilipinas. Dapat yung experience nyo abroad, higit 3 taon, mas maganda. Kasi mas lamang kayo doon sa experience lang dyan sa Pilipinas.
Ang kailangan mo lang i-provide mo yung record mo sa government sa Pilipinas bago ka umalis, at saka yung COE mo, yung Certificate of Employment doon sa pinanggalingan mong kumpanya, at ang pinakahuli ay kailangan kumuha ka ng police clearance dyan sa bansa na pinanggalingan mo. Kumuha ka ng record sa police, patunay na ikaw ay malinis ang record mo o kaya malinis ang pagkatao mo. Yun po ang pinakamahalagang bagay. Bukod doon sa mga COA at saka sa mga record SSS, may isa pang bagay na dapat nyong tandaan. Bukod sa mga COA at experience nyo, kailangan kaakibat noon, kasabay doon, yung training and certificate. Yan. Mas lamang po kayo kung ang mga certificate nyo sa trabaho ay may kasabay ito o kaya may supporting documents kayo na training and certificate. Ayan po. Mas lamang na lamang kayo. Katulad po ng TISDA. Ayan po. Malaking bagay po kung kayo po ay may record ng TISDA o kaya holder kayo ng INSEE2 o kaya INSEE3. Kasi dito po sa New Zealand, mas okay sa kanila kapag may mga record ka galing sa government. At saka yung mga training and certificate mo galing sa government, kasi pag government po, mahirap nga naman pikiin at malaking kaso po pag piniki mo ang record mo sa government. Kaya doon po sila, mas gusto po nilang may record po tayo sa government dyan sa Pilipinas. Ayan po. Mas malaga po na may record kayo sa government kaysa doon sa mga private. Ayan po. Katulad po ng halimbawa, electrical. Matagal na pong nagdidebate yung tungkol sa electrical, yung master electrician at saka sa holder ng INSEE2 o kaya INSEE3 sa TISDA. Matagal na pong nagdidebate kung sino sa kanila ang mas mataas. Pero ang sasabihin ko po, master electrician, ang sabihin ko po, kung ikaw po ay master electrician, hindi po yan i-honor dito sa New Zealand. Mas lamang po kung kayo po ay holder ng INSEE2 o kaya INSEE3, mas lamang po kayo. Kaya yun ang pinagkaiba. Kung ako po sa inyo, kumuha po kayo ng training ng TISDA para may patunay at may certificate kayo. Bukod doon sa experience nyo ay may recording kayo sa government. Kaya yun po ang magandang gawin nyo kung sakaling nagbabala kayong pumunta dito sa New Zealand. Kaya yan lang po ang masasabi ko. Sana may natutunan kayo at sana maihanda nyo yung mga sarili nyo. Kung sakaling may plano kayong mag-apply papunta rito, hindi man ngayon, malay natin balang araw, makamit nyo rin ang mga pangarap nyo. Kaya good luck sa inyo at maraming salamat.